Magandang araw po sa iyo, Boss Ino. Sana po ay maibahagi mo itong karanasan ko kahit hindi po related sa aswang. Napansin ko kasi nitong mga nakaraang kwento ninyo ay panay tungkol sa aswang. Bale, tawagin niyo na lang po akong Owen. Nangyari po itong karanasan ko habang kami ay nasa isang public resort sa Pansol, Laguna. Nitong buwan lang po ito naganap bago magundas. Para sa mga hindi pamilyar sa Pansol, ito ang bayan sa Laguna kung saan sandamakmak ang mga resort o private pool kung tawagin. Karamihan po rito ay hot spring. Mangyari po kasing ang lokasyon ng naturang lugar ay sa mismong ibaba ng pamosong bundok Maria Makiling. Dagsa ang bukal sa nasabing bayan at dito iikot ang ibabahagi kong kwento. Nagkayayaan ng aking mag-anak na magpunta sa Pansol upang doon idaos ang birthday ng panganay na anak ko. Wala naman pong problema sa akin iyon dahil napaghandaan ko naman ng magagastos para sa okasyong iyon. Linggo, September 29, 2023. Eksaktong petsa kung saan naranasan ko ang karanasang hindi ko malilimutan. Linggo ng madaling araw ay maaga kaming nagising ng aking may bahay upang maghanda ng mga bitbitin at makakain para sa araw na yon. Matapos magluto ay ginising ko na rin ang dalawa kong anak upang maghanda na rin sila papunta sa nasabing lugar. Nang masigurong areglado na ang lahat, kami ay lumarga na papuntang Pansol. Nang makarating na sa eksaktong public resort sa Pansol, doon na kami nagpangita ng iilang kaibigan at kaklaseng na imbitahan ng aking panganay na anak kasama ang mga magulang ng mga ito. Nang masiguradong kompleto na ang lahat, ay nagbayad na kami ng entrance at cottage para sa lahat. Pagpasok ko sa loob ng public resort ay namangha ako sa aking nadatnan. Maganda ang lugar na nakuha namin. Malinis, maraming pool na iba't ibang size. Pool pang matanda at pang bata. Ang mga bata naman ay hindi napigilan ng excitement sa pool. Matapos magpalit ng damit panligo, ay nagtalunan ng ang mga ito sa pool kasama ang dalawa kong anak. Kaming mga magulang naman ay hindi rin magkamayaw sa pagpapaalala sa mga bata na magdahan-dahan sila. May ilan sa mga magulang na sumama na rin sa pagligo at may iilan din na nanood lang sa mga anak nila. Masasabi kong naging masaya ang birthday ng panganay kong anak. Enjoy na enjoy sila, Boss Ino. Makalipas ang ilang oras ay pananghalian na. Pinaahon muna namin ang mga bata upang pakainin. At nang matapos kumain at makapagpahinga, ay larga ulit ang mga ito sa pool. Mga bandang 2:30 naisipan kong lumoblob. Nakita naman ako ng bunso kong anak na lalaki at sa pagkakataong iyon ay sa akin ito nakipaglaro. 7 taong gulang pa lang ang bunso ko, Boss Ino. Habang masaya kaming naglalaro ng bunso kong anak, naisipan niyang biglang magpa-slide sa pinakamahabang padulasan doon. Hindi ko naman ito pinigilan dahil pati ako ay ginusto ko rin namang magpa-slide. Hindi naman kasi ako kay Jay na tatay, Boss Ino. Noong kami na ang magpapadulas ay kinalong ko ang aking anak at sabay na ako kaming magpapadulas. Pumayag naman ito at naghanda na kami. Pagkasampa ko sa bukana ng padulasan ay parang may napansin akong figura na nakaabang sa mismong ibaba ng padulasan. Isinawalang bahala ko na lang ito. Baka ako isa lang sa mga naliligo sa nasabing pool. Mga ilang segundo pa ang lumipas, bumitaw na ako sa magkabilang dulo ng slide at nagpatihulog na sa padulasan. Sigaw kaming dalawa ng anak ko habang nasa kalagitnaan ng padulasan. Nang marating na namin ang dulo at tuluyang nahulog na kami sa tubig, doon na daw ako nawala ng malay. Ang tanging naaalala ko na lang ay inaabot ng mga paa ko yung pinakasahig ng pool.
Alam kong ikinakampay ko yung dalawang hita ko para maabot ng mga paa ko yung sahig. Pero kahit anong pilit ko, hindi ko maabot-abot. Parang papalayo ng papalayo yung sahig, para akong hinihigop. Bukod pa sa paa ko, naramdaman ko ring may mga kamay na sumasakal sa leeg ko. Nag-iba bigla ang kulay ng aking paningin. Naging kulay dugo. Matapos nun ay tuluyan ng naging blanko ang lahat. Nang magkamalay, nakita ko yung bunsong anak ko na naiyak. Inilibot ko pa yung paningin ko at nakita ko ang mga tao sa paligid ko, kasama ang asawa at panganay kong anak. Umiiyak din sila. Nang mahimasmasan na ako ay ikinuwento ng asawa ko ang pangyayari. Base daw sa kwento ng lifeguard, nakita niya daw ang bunso kong anak na nakatulala habang nakaturong pinagmamasdan ako sa ilalim ng tubig. Matapos nun ay nakita niya ako sa ilalim at nagmadali siyang sagipin ako. Nagpapasalamat talaga ako sa lifeguard at nailigtas niya ako. Dahil kung hindi, malamang ay wala na ako. Ang nagpagulo lang talaga sa akin at kinabahala ko talaga yung sinabi ng lifeguard sa amin bago kami umalis. Dahil ang sabi kasi niya, "Mabuti na lang po sir at hindi kanya nakuha." Matapos niyang sabihin yon, bigla na lang siyang umalis. Para bang may gusto siyang sabihin o ibig sabihin, pero hindi niya pwedeng sabihin talaga. Nangilabot pa ako nung maalala ko rin bigla yung figurang nakita ko bago kami magpa-slide. Ano po kaya sa tingin niyo, Boss Ino? May connection kaya iyon sa sinasabi ng lifeguard? Hanggang dito na lang po, Boss Ino. Hindi naman to totaling nakakatakot. Pero kasi kung kayo mismo yung nakaranas, malamang mangingilabot na rin kayo. Sa mga makakapakinig po nito, gusto ko rin pong malaman ang inyong suwestyon. Pwede po kayong mag-message or mag-comment sa ibaba at mababasa ko naman po iyan. Muli po, maraming salamat po Sir Ino kung may ibabahagi mo ito sa inyong channel. God bless po. More power po sa inyong lahat.